Ma, magpakatino ka naman. Hindi ito tungkol sa gusto ko bang mag-blind date o hindi. Ang totoo, ang mundo ngayon, grabe talagang magulo na. Baka hindi ka maniwala pag sinabi ko. Pero parang pelikula na, yung buhay ko ngayon. Totoong may babae akong nakita, na nakamask at nahilo dahil sa droga. Pero kahit ganun, lumaban pa rin siya ng 4 na tao. Grabe ang galaw niya, bawat atake may dating. Sobrang intense, parang totoo yung pinapanood mong action. Mas matindi pa to kesa dun sa pinapanood mong mga wuxia na palabas. Yung anak mo ngayon, kailangan ko pang aralin ng frame ilay frame. Kaya naman, pwede bang ipagpaliban muna natin yung blind date na yan. Ano ba yan? Hindi naman importante kung marunong ng martial arts o hindi. Live show na to, ma. Tigilan mo na nga ako sa mga walang kwenta mong sinasabi. Bukas, kung hindi ka pumunta para makipag-blind date kay Ching Cheng, kami na ng tatay mo ang magpapakita sa'yo kung ano talaga ang martial arts expert. Uy, wag ma. A-attend na ako, promise. Pupunta na ako, okay na ba yon? Kayo ni Papa, wag na kayong sumama pa. Tinamaan ka ng pampalambot namin. Tingnan natin kung hanggang kailan ka tatagal. Umpisahan na. Tama na, ma. May gagawin pa ako. Sige na, ibababa ko na. Grabe, ang tapang nitong babae. Simula nung nakaraan, palagi niyang sinisira ang plano natin. Ano, dito na lang kaya sa sasakyan na to, tapos na natin siya. Mga boss. Kotse ko 2, kung mag-a-action scene kayo, baka pwedeng doon na lang sa iba. Kakapalinis lang ng kotse ko ngayon. Reyes. Hindi pwede. Mahirap ako pag marumi. Gusto mo mamatay? So good. Ikaw sino ka ba talaga? Isang malinis sa katawan. Na taxi driver. Sinabi ko na sa'yo kanina pa, dapat marunong ka sa kalinisan. Kalinisan, pati ikaw. Matuto ka rin maglinis ha. Uy! Ay, bakit may isa pa dito? Ako. Okay ka lang ba? Gusto mo bang ihatid kita sa ospital? Ayos na. Tara na oy. Dahan-dahan lang. Sandali lang. Uy! Miss, kalma lang. Taxi driver lang naman ako. Anong ginagawa mo? Uy. Tulungan niyo ako. Katangahan na to talaga. Buksan niyo ang pinto para kay Katangahan. Nakauwi na si Katangahan. Anong nangyari? Sakit ng ulo ko. Nasaan na yung mga killer kagabi? Sino nagdala sa akin dito? Siya kaya ang nagligtas sa akin. Impossible. Taxi driver lang naman siya. Uy! Anong ibig mong sabihin? Isipin mo na lang, parang nilaro kita kagabi. Huwag mo na akong guluhin next time. Grabe ka, ano tingin mo sa akin? Hindi pa nga kasama ang gasolina. Nagpakapagod ako buong magdamag, 7 beses pa. Wala pa sa 30 kada laban. Parang ang baba naman ng presyo sa market. Dapat nga magpasalamat ka. Na hindi ko na lang, pinalaki yung issue. At saka, kung tutuusin lang, pangkaraniwan lang din naman yung moves mo. Ikaw, ay nako, sobrang, hindi, ako, kontento. Ako. Uy. Hello, 8. Kakauwi ko lang kagabi, may inasikaso lang ako. Pauwi na ako ngayon. Sige, bumalik ka na agad. Mamayang tanghali, pupunta ako sa coffee shop. Makikipag-blind date ako dun. Sa Linfeng na yun. Samahan mo ako ha.
Blind date lang yan. Wala namang dapat ika-stress. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita. Teka lang, ano bang background nung blind date mo? 3 araw pa lang siya nung umuwi dito sa Jiangxing. Nagda-drive ng taxi ngayon. Dating sundalo daw. Yun lang alam ko. Pero sabi ng iba, parang hindi maganda ang impresyon sa kanya. Taxi driver lang eh. Sa buong Jiangxing, ang dami talagang namamasada ng taxi dito. Hindi pwedeng ganun lang ka-coincidence. Siguradong nagkataon lang yun. Sinasabi ko lang, Naibigay ko na sa'yo ang pera. Simula ngayon, wala tayong kilala sa isa't isa. Wala akong alam tungkol sa'yo at wala ka ring alam sa'kin. Ikaw, yung nangyari kagabi, kalimutan mo na lang yun parang walang nangyari. Kung hindi, makakatikim ka talaga sa'kin. uy, ikaw. Hello, ma. Naku, wala to. May sumakay lang na ulol na pasahero. Naayos ko na. Sige po, pupunta na ako sa blind date. Huwag kang mag-alala ha. Sige, ibaba ko na po. Lynn, salamat at napagbigyan mong makipagkita ka. Diretsahan na ako, hindi talaga tayo bagay. Si Miss Sina, hindi na nga ako binigyan ng chance makilala pa. Diretsong tinanggihan agad ako. Alam ko na, tungkol dun sa arranged marriage. Pero pasensya ka na. Hindi ikaw ang ideal guy ko. Yung kumpanya ng pamilya namin, E-Group, kakagawa lang ng bagong gamot na posibleng panlaban sa cancer. Biglang tumaas ang halaga namin ng bilyon-bilyon. Ikaw naman, isa ka lang taxi driver. Walang sariling kotse, walang sariling bahay, walang ipon. Sa totoo lang, iba talaga, mundo natin. Sigurado ka bang ganyan ka na? Malay mo. Marami lang akong tinatago. Tinatago mo raw. Hindi ko naman napapansin. Ikaw na lang ata yung maliit na. Sili na medyo may init ang ulo. Sabi mong ayaw mo sakin. Sa totoo lang, hindi rin naman kita type. Tingnan mo yung katawan mo. Harap mukhang lapat na lapat, likod parang kunting bundok lang. Pero gitna ang taas ng pride mo. Sa lahi naming Lin, may standards talaga para sa magiging misis. Sa totoo lang, wala talagang paglalagyan ng lahi mo. Sigurado talagang hindi tutubo. Anong sabi mo? Maliit na sili. Sabi ko nga, medyo kulang ka. Ako si Iking Cheng. Ngayon lang ako nasabihan ng ganun, ng isang lalaking walang-wala. CJ. Yung kasunduang to, kalooban ng magulang nating dalawa, bibigyan kita ng isang chance. Ang magiging lalaki ko mula ngayon, kailangan mas magaling sakin. 1 buwan lang ang binibigay ko sa'yo. Kung kayang-kaya mo akong paibigin, sasagutin kita. Pero kung hindi, dapat mawala ka na sa harap ko magpakailanman. Paibigin ka. Hindi kailangan ng 1 buwan. 1 araw lang kaya ko. Tingnan natin kung sinong panalo. Ate pinsan, sorry ha, na-traffic ako, kaya ako nahuli. Uy, ang cute mo naman. Anong ginagawa mo dito? Alam ko na, ikaw yung isang gabing 7. 7 na parang lobo, dahil alam mong nandito ako. Sadya kang pumunta dito para manggulo, tama ba? Ako. Cutie, tignan mo to. Uy, hindi. Mali ang intindi mo. Sobrang malaking pagkaka-misunderstand to. Nakangako ako sa harap ng ilaw. Nandito ako para sa blind date. Hindi talaga ako nandito para perahan ka. Blind date? Menmeng, anong ginagawa mo? Magkakilala kayo. Miss, tingnan mo. Siya ang ka-blind date ko. Siya nga, yung sinabi mo sa tawag, yung makaka-blind date mo, yung taong yun? Hindi pwede. Lanan, Hindi pwedeng magkatuluyan kayong dalawa. Bakit? Kasi tayong dalawa. Kayo dalawa. Ano na bang nangyari sa inyo? huwag mo sabihin kagabi, yung babaeng pumatay na malaki ang dibdib pero walang utak, ay pinsang buo ng kamatch ko. Di naman siguro ganun kataon. Kasi siya ay isang sobrang sama ng ugali na tao. At napakaduwag pa. Ang pinaka-importante sa lahat, para lang siyang malatinik na baril na walang saysay. Naku, sasabihin ko sa'yo, ito paninirang puri na to. Ang totoo, ito ay, katulad ng high-end na sports car ang specs. Pinipilit mong sabihin para lang akong bike share. 1 pedal lang, tapos sira na ang kadena.
Noong kagabi, di ko alam kung sino yung nandun sa kotse. Ikaw pa talaga ang sports car. Wala pang umaandar, namamatay na agad. Parang wala naman talagang stamina. Elan! Lahat ng 7 beses kong paayos ng kotse, nakalista ng maayos. Lagi pa akong pamatagalan, pati tangke ng gas na ubos na para sa'yo. Tapos sasabihin mong, 0 stamina ako. Naku, ang feedback mo bilang customer. Grabe naman, puro kasinungalingan. Ang binanggit mo, peke ang specs. Sobrang pangit ng experience. Elan! Ang totoo, di mo lang talaga alam gamitin. Sinisisi mo pa yung driver. Ikaw, Ano bang pinagsasabi niyo dyan? Ano, kayo ba? 8, huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. Noong kagabi lang kasi, kakababa ko lang ng eroplano. Sakay ako sa bulok niyang taxi. Di ko inakala na sobrang pangit niya magmaneho. May top tire navigation pa pero, itinapon ako sa kung saang bundok. Nakakahiya sa industriya. ako. Ah, ganun pala yun. Ching Cheng. Zhao Qianlong. Anong pakay mo dito ngayon? Ang tagal mo akong tinago-tago, pero nahanap pa rin kita. Tito, nadiskubre nyo na ang tubig ng buhay. Kaya naman ang pamilya nyo, napasabak sa iba't ibang kababalaghan at abala. Kayo lang, di nyo na kaya protektahan ang sarili nyo. Pero basta magpakasal ka lang sa akin. Ang pamilya ng Zhao, siguradong poprotektahan kayo, walang makakagambala sa inyo. Sa harap ko mismo, bilang client niya, sinusulot mo pa, akala mo ba hindi ako tao? Nako. Narinig ko dati na si Ching Cheng, may kasunduan na ng bata pa. Ikaw pala yon. Hahaha, si Ching Cheng, hindi tipo mo yon, na pwede mong pakialaman. Lumayo ka kay Ching Cheng. Bibigyan kita ng 5 milyon. 5 milyon. Tama nga, talagang mukhang pera ka. Buti alam mo kung kailan dapat umatras. Heto ang pera mo. Umalis ka, Zip. Zhao Xiao. Tama ba? May problema ka ba sa utak? Gagastos ka ng 5 milyon. Tapos gusto mong ibenta ang magiging nobya ko sa hinaharap. Akala mo ba palengke ito? Parang nagbebenta ka lang ng repolyo. Ang pagmamahalan namin ni Qin Cheng. Walang katumbas na halaga. Yang 5 milyon na yan, para kanino mo ba gustong ipahiya? Bilisan mong kunin yung card mo. At sa maayos na paraan, lumayas ka sa harapan ko. Umalis ka na. Ano raw? Hindi kita maintindihan. Sabi kong lumayas ka na. Sige, ang lakas mo magsalita sa akin, ha? Basagin nyo ang 3 binti niyan. Opo, Zhao Qianlong, anong plano mo na naman? sirain nyo yan para sa akin. Nainitindihan. Huwag kang lumapit. Tama na. Hayaan mo siyang umalis. Hayaan mo siyang umalis. Zhao Xiao, ang mga bagay tungkol sa pag-ibig, hindi pwedeng pilitin. Tungkol naman sa tubig ng buhay, kayang-kaya ng pamilya iyan na protektahan ito. Hindi mo na kailangang mag-alala pa. Sige, huwag kang magsisi. Umalis na tayo. Hintayin mo lang ako. Papatayin kita. Xiao Lajiao, huwag kang matakot. Sabi ko na may kuya kang kasama. Ang lakas ng kuya mo, hindi mo masukat. Hindi ka naniniwala. Tanungin mo si pinsan mo. 8, alis na tayo. Oy, oy, oy. Huwag kayong umalis. Anong ginagawa mo dito sa bahay ko? Hindi ba ikaw ang nagsabi na gusto mong mapasunod kita? Sa tingin ko, dito, mas bagay para sa malalim na usapan. Lanan, anong ginagawa mo? Tatanungin mo pa kung anong ginagawa ko. Sasabihin ko sa'yo ha, ngayong, kahit pa kayo o hindi ng ate ko, magka-engaged, mas mabuting lumayo ka na lang, sa harapan naming dalawa. Bakit? Ano pang bakit? Tayong dalawa may nangyari na, tapos hinahabol mo pa si ate. Wala ka na bang hiya? Noong gabing yun, hindi ko pa nga alam na, magpinsan pala kayo. Isa pa, ikaw naman yung pilit na, gumagawa ng paraan nung gabing yun. Sino ba talaga ang walang hiya? Ay nako.
Warningan na lang kita. Ngayon ang pinsan ko, target siya ng mga killer. Kung mananatili ka rito, mamamatay ka lang. Uy, ang laki mo palang mag-alala sa akin, ah. Sino bang nag-aalala sa'yo? Nakakahiya pa pala itong hipag ko. Isang misteryosong assassin na hipag, isang malamig at inosenteng kasintahan. Astig. Kayo na naman, ang dami niyong bulungan dyan. Ano na naman ang pinag-uusapan niyo? Pinag-uusapan lang namin. Sinabi lang namin, nakahapon, sobrang nadali dito si Zhao Tianlong. Siguradong di siya papayag na bigla na lang tapusin yon. Sinabi sa akin ng tatay ko dati, na ilang beses nang sumubok ang pamilya Zhao, nabilhin yung formula ng tubig ng buhay. Pero lagi silang tinatanggihan ng pamilya namin. Pagkatapos ng huling tanggihan, biglang may sumulpot na hitman mula ibang bansa. Mukhang may kinalaman talaga ang pamilya Zhao sa mga pumapatay na yan. Kuya, huwag kang mag-alala. Babantayan ko kayong dalawa ni Tito. Ah, napala, kasama na rin ako. Ano naman, kahit sino pang henchman ni Zhao ang ipadala. Kung isa lang ang tatamaan ko. Kung dalawa, sabay ko silang papatumbahin. Wala ka namang kinalaman dito. Umalis ka na dyan. Hindi pwede yon. Hindi pa nga kita napapaibig eh. Saka pag umuwi ako ngayon, baka basaan ako ng magulang ko ng sermon at siguradong palo abutin ko. Sandali lang. Ikaw, anong ginagawa mo? Obvious ba? Siyempre, personal bodyguard mo ko ngayon. Mula ngayon, ako si Lin Feng para sa inyo. 24 paghahatip ito, all around walking human shield. Pakainin mo lang at patulugin, solve na ko. At ikaw din, little spicy. Ayokong habang hindi pa kita napapaamo. Araw-araw akong mukha lang nyo sa litrato kakanta ng. Mamamatay na lang pero iibig pa rin. Ano, patay na, pero magmamahal pa rin. Ubo. Patay na pero magmamahal pa rin. Kumakanta ka ba talaga? Mas maganda pa pakinggan ang pagkatay ng baboy kesa dyan. Walang kwenta. Oh, kumusta? Na-in-love ka na ba sa makabagbag damdamin kong pagkanta? Sa Diablo mo na lang ako na-conquer. Mga eardrum ko, malapit nang mabingi sa lakas mo. Pa, ngayon, yung fiancé ni Ye Ching Cheng. Grabe, pinahiya ako ng husto. Kailangan mong ipaghiganti ako, pa. Ang pamilya Ye, nakagawa raw ng tubig ng buhay na kaya raw talunin ng cancer. Halaga nun ay bilyong piso. Plano talaga, ikaw ang pakasalan ni Ye Ching Cheng. Para madali nating makuha ang formula ng tubig ng buhay. Di ko inakala. Nagkabuhol-buhol bigla. Pati mga naunang ipinadala natin, ilang batch na rin yun. Laging nalalagasan. Ito na ang sitwasyon. Wala nang dahilan para magpigil. Kumuha ka ng 100 milyon. Ipakilo sa mga tao ni Mei Niyang. Maliban kay Ye Ching Cheng. Lahat ng iba. Walang palalagpasin. Opo. Ang reyna ng underground sa Jiangcheng, si Mei Niyang. Pag ang mga tao niya ang gumalaw, siguradong wala itong sablay. Ye Ching Cheng. Ngayong pagkakataon, tingnan natin kung makakatakas ka pa sa mga palad ko. Bakit ka naman sumunod dito ulit? Di ba nagkasunduan na tayo? Ngayon, ako ang personal bodyguard mo. Yung tipong 24 paghahatip ito. Ikaw talaga. Ano? Sino kayo? Hey lang. Ano? Hey lang. Uy, kuya, bakit mo binigyan ng sarili mo ng ganitong sobrang astig na palayaw? Sinasabi ko nga, kahit gaano ka pa kaitim na lobo, pag nasa harap kita, kailangan mong magmukhang malambing na husky na. Nakatungo ang tenga. Tama na ang biro. Mukhang di maganda ang lakad ng mga to. Itong Hey lang, balita raw yan ang number 1 na killer dito sa Jiangcheng. 38 beses na siyang umatake. Wala ni isang talo kahit kailan. At dyan, may filter pa na. 3 dun. Puro international na. Na hard killer. Pag siya ang umatake, wala raw talagang iniiwan na buhay. Di ko inakala. May kumukilala din pala dito. Bakit nga ba kayo pumunta? Ano palagay mo?
Sabi nga nila, tuwing kikilo sila, wala raw iniiwang buhay. Kahit sino pa yung nagpautos sa inyo. O magkano pa ang bayad sa inyo, kaya kong doblehin. Hindi. 10 beses. 10 beses, Xiao Lajiao. Ibigay mo na lang sa akin yang pera. Ako na lang bahala maglinis sa kanila. Siguradong walang sablay, wala kang aalalahanin. Hoy, bata, wala pang. Nangahas umasta ng ganito sa harap ko. Ako si Hei lang, may prinsipyo ako. Gusto mo akong ipagtaksil. Imposible yun. Mga tol, may utos ang amo. Bukod kay Ye Ching Cheng. Lahat ng iba, walang dapat matira. Hoy, yung babaeng maikli ang buhok, maganda ah. Patayin na yung binata. Iwanan mo sa amin yung iba, para mapasaya naman. O baka, ako na lang sumama sa mga tropa mo, para mapasaya ko rin sila, ano? Bes ka masyado sa babae, magkukomento ako sa'yo. Put angina mo, gusto mong mamatay ha? Ako na ang bahala. Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari na naman sa'yo? Buong katawan ko. Walang lakas. Hindi kaya dahil sa nangyari nung isang gabi. Tumigil ka nga. Kayo dyan. Ikaw na ang bahalang magtago kay Biaoji. Unahan mo na. Ako nang bahala sa kanila. Ako nang bahala sa kanila. Ha? Kaya ko pa to. Diyan ka lang sa tabi, huwag kang makisali. So good, durugin mo siya. Ako. Pare, ang lakas mo ah. Kahit mataas pa yung galing mo. Matatakot ka pa rin sa ganito, di ba? Ang tapang mo, ah. Akala mo ba, dahil lang dito sa luma mong gamit, kaya mo na akong tapusin. Mamamatay ka na, nagmamagaling ka pa. Mamatay ka na. Sabihin mo kung sino ang totoong nag-utos. Kung hindi, dumating ang gwapo. Kahit ikaw, bibigwasan ka rin sa ulo ngayon. Ako si Hei lang. May sarili akong patakaran. Bata, kung may lakas ka, patayin mo ako. May prinsipyo ka. Tingnan ko lang, kung ang mga tropa mo, matigas din ang buto nila tulad ko. Kahit mamatay kami, hindi kami magsasalita. Kung may tapang ka, patayin mo na lang kami. Kuya, ang tunay na lalaki, hindi yumuyuko basta-basta, kung talagang kailangan. Pwedeng taliwas sa loob mo. Kuya, si Mei Niyang Ang, nag-utos sa amin. Wala kaming alam. May niyang. Hoy bata, kung lalabanan mo si Mei Jia, wala kang magandang kahihinatnan. Ang dami mong reklamo, ang dami mong reklamo. Isa ka lang talagang extra na walang kwenta. Malapit ka nang mawala dito. Pero nagmamagaling ka pa rin sa harap ko. Nagmamagaling ka pa rin dito sa harap ko. Alam ko na mali ako. Utos lang ni Mei Jia yun. Yung iba, wala kaming alam talaga dyan. Kung hindi kita bugbugin, hindi ka pa rin magsasalita, ano? Lumayas ka. Si Olajiao, yung 10 beses na bayad kanina, cash mo ba babayaran, o card gamit mo? Meng, hindi ba sabi mo, malulupit ang mga killer na to? E paano? Tapos na agad? Akala ko, matinding laban ng buhay at kamatayan to. Hindi ko inakalang, magiging parang away batang paslit lang, na isang panig lang ang tumalo. Yung Hei lang, talagang natalo siya at parang naging husky ang bagsak niya. Hindi mo talaga akalain, ganyan kalupit yung skills niya. Ang tunay na gentleman, marunong gumanti ng utang na loob. Umuwi na kayo, ako naman, pupuntahan ko si Minang. Uy, sandali lang. Ikaw talaga, wala kang silbi. Ni hindi mo kayang ayusin ni isang taxi driver. Anong klaseng tao ka ba? Sino ang may lakas ng loob na manggulo kay Mei Jia? Hindi ko rin alam kung kumusta na si Lin Feng.
Magpapalit lang ako ng damit. Tara, puntahan natin siya. CJ, Uy, bakit may husky dito? Pumunta ng walang paanyaya, tapos nasaktan pa ang tao ko. Hindi ba sobra namang walang mundo? Manners. Ang mga patakaran ko, yun ang patakaran. Lanan. Yang ate na yan, siya ba si Minyang? Parang hindi tugmasa. Iniisip ko ah. Oh. Anong hindi tugma? Karaniwan ang may ganyang pangalan. Mataba ang mukha, o kaya isang hampas, kayang patumbahin ng baka. Hindi ko inakala. Ano ba talaga ang pakay mo dito? Siyempre, nandito ako para singilin ka. Yung husky ninyo, halos takutin, yung baby namin na si Xiao Lajiao, pati na ang hipag ko. Itong usapan natin. Dapat talagang ayusin natin to. So, paano mo plano ayusin tong usapan na to? Siyempre. Bibigyan kita ng isang malupit na sampal. Lakas ng loob mong sampailan ang mukha ko. Wala pang kahit sino ang sumubok na sampailan ang mukha ko. Hoy, tao. Sirain mo siya para sa akin. Ikaw, paano mo nagawang manggulo sa teritoryo ko? Zhao, hindi ka palalagpasin ng pamilya Zhao. Sa buong buhay ko, hindi ako natatakot. Lalo na sa pagtathreat ng maganda at palabang tita. Ano ba talaga gusto mong gawin? Huwag kang gagalaw. Mabilis manginig ang kamay ko. Baka mapunta sa hindi tamang pwedeng lagyan. Ikaw. Ayos na. $100 milyon? Sobrang walang pake talaga sila. May pinagmumulan ang galit, may may-ari ang utang. Hinahanap ko ang tunay na may kasalanan para singilin siya. Ah! Uy, hindi mo masasabing. Pag nilagyan ng konting palamuti, parang bumalik sa natural ang dating ah. Aalis na ako ha. Sige, paalam na boss. Lin Feng, ayos ka lang ba? Anong magiging problema ko? Habang hinahanap ang nasa likod ng lahat, sakto, natapos ko pa ang isang bilateral na maayos na pakikipag-ugnayan. Ano bang ginawa mo talaga sa kanya? Si Minnie ang noon pa man, kasama siya ng war god ng Hilaga, nakadestino sa hangganan. Ang galing niyang lumaban, grabe. Wala naman. Simpleng, pinag-usapan lang namin ng mas maigting gamit ang kaunting puwersa at konting pagdidisiplina gamit ang sining, tapos nagbiro lang ako ng kaunti. Sa huli, pinapagsabong ko yung dalawang babae niyang tauhan, tapos nagdrawing kami ng maliit na pagong sa mukha niya. Alam mo naman, babae, kapag hindi magkaintindihan sa usapan, kailangan minsan gumamit ng ibang klase ng paraan. Ikaw, sa mukha ni Minyang, nagdrawing ka ng maliit na pagong. May Gia. Yung mukha mo. Anong meron sa mukha ko? Lin Feng. Uy! Narinig mo ba yung sigaw kanina sa loob? Parang masakit, halos walang boses. Patunay iyon ng lahat ng naging tagumpay ko. Bakit hindi ko alam na may ganun kang kababuyan, kapal ng mukha at kademonyuhan? Uy! Ikaw naman, hindi mo pa ba ako nakitang ganon dati? Kagabi sa kotse. Uy! Tama na. Kayong dalawa, ano na naman ang pinag-uusapan niyong palihim dyan? Bakit itong mga nakaraang araw, lagi kayong nagsasalita nang hindi ko maintindihan? Wala naman ate, nag-uusap lang kami tungkol sa estratehiya, tinatalakay namin yon. Ay, wag na tayo lumayo. Yung tunay na may pakana, nahuli niyo na kung sino. Nalaman na. Ang mag-amang Zhao. Naglabas si Zhao Hui ng $100 milyon.
Para lang bilhin ang formula ng tubig ng buhay. Zhao family na naman. Ang aming pamilya na Ye ang nag-develop ng tubig ng buhay. 3 araw mula ngayon, magkakaroon ng press conference. Yon ang resulta ng dekadang pagsusumikap ng tatay ko. Kinakabahan ako na sa press con. Baka may mga magtangkang Ano magulo. nang kinakatakot mo? Kung maglakas loob silang manggulo, tapos na sila. Anong nangyari? Sinong walang modo dyan, na naglakas loob galitin ang aking maliit na sili? Siya ang stepmom ko. Sabi niya, nalaman daw ng tatay ko, yung tungkol sa atin, na napag-set up para mag-date. Pinapapunta kanya sa amin. Una dahil sa press con. Pangalawa, Para ipakilala ka bilang future manugang. Ay, makikita ko na ba ang future biyanan ko? Kailangan ko ba maghanda ng kung ano? sinong nagsabing biyanan mo siya? Lin Feng, hindi pa nga ako pumapayag sa relasyon natin. Ang init pa rin ng ulo ng Aking maliit na sili. Pero sabi na, kapag nagsasabing ayaw ang babae, ibig sabihin gusto niya rin yon. Gets ko naman ang ibig mong sabihin. Alam ko na. Buisit ka talaga, no? Ang lakas ng loob mo, tikman pati pinsan ko. Bakit di ka nalang magpakamatay? Bata lang ang namimili. Ako lahat gusto ko makuha. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magiging bias kahit kanino. Ikaw ang schedule sa Lunes, Miyerkules at Biyernes. Siya naman sa Martes, Huwebes at Sabado. Linggo pahinga ako. Para mag-recharge. Para mag-recharge. Lin Feng, kahit na may kasunduan sa kasal ang pamilya natin, pero ang tatay ko, sobrang istrikto yon. Mamaya, sundan mo lang ang mga senyas ko. Itigil mo muna yang pasaway mong itsura. Kung hindi ko masasabi kung anong mangyayari. Maanghang ka talaga. Nag-aalala ka ba sa akin? Bakit parang ang dating, binibigyan mo pa ako ng tips? Tinuturuan mo akong paano kunin ang loob ng magiging biyanan ko. Ikaw ha? Sino ang nag-aalala sa'yo? Ate pinsan, huwag mo na siyang patulan. Ikaw naman. Tama na, tigilan niyo na nga. Tara na, pasok na tayo. Tara. Yung magiging biyanan ko, saka magiging biyan ng babae, nasaan na sila? Bakit hindi pa sila lumalabas? Grabe. Ang ganda naman. Ikaw ba si Lin Feng? Ako nga. Ikaw naman ay. Pwede akong manatili dito sa bahay ng mga Ye. Ikaw sa tingin mo. Sino dapat ako? Ang bata mo pa, siguro ikaw ang anak ni Tiong. Ikaw pala ang magiging misis ko, kapatid ni Maanghang. Kapatid ni Maanghang. Ang tamis naman ng bunganga mo. Ching Cheng. Hindi ko inakala na ang fiancé mo. Marunong din palang magsalita. Bakit may problema ba? Hindi ba dapat ate mo siya? Tama na, huwag mo nang ituloy. Saan ba ako nagkamali ng sinabi? Siya ang bagong asawa ni Papa. Kung sa batas titingnan. Kumbaga, siya ang stepmom ko. Ah, stepmom pala siya. Ano, siya ang stepmom mo? E di ibig sabihin, kailangan ko din siyang tawaging mama. Ang cute naman ng batang to. Ang bait mo. Tama na. Nasaan si Papa? Sabi niya bumalik daw tayo. Pero nasaan siya? Nasa kumpanya pa rin tatay mo. Inaasikaso ang trabaho. Kaya yung sasabihin niya. Ako na ang magsasabi sa inyo. Anong sasabihin niya? Alam na naman nating lahat na kayong dalawa ni Ching Cheng. May kasunduan na kapag bata pa. Sabihin mo na ang presyo. Magkano ang kailangan para mawalay ka sa tabi niya. Ako? Siya. Ang kasunduan nyo ng dalawang pamilya natin mula pagkabata ay noong panahon pa ng pamilya Ye at kay Lolo Lin na napag-usapan. Sayang, ngayon parehong wala na sa mundo ang dalawang matanda at ang pamilya Ye. Itong mga nakaraang buwan, ang inaalaga ang proyekto nila na tinatawag na tubig ng buhay ay sunod-sunod na tinatamaan ng mga pagsubok. Kaya, Ching Cheng, ang gusto ng tatay mo ngayon ay pagkatapos ninyong tapusin ang kontrata kay Lin Feng, pakasalan mo si Zhao Tianlong. Hindi pwede yon. Hindi ganyan ang sinabi ng tatay ko dati. Ang tao kasi, nagbabago talaga ng isip niyan. 8. Anong gagawin natin ngayon?
Hindi ako papayag na magpakasal kay Sao Tianlong. Ching Cheng. Dapat mong isipin ang mas malaking kapakanan, at para rin to sa ikabubuti ng pamilya Ye. Tungkol naman sa'yo. Sandali muna, wala pang pahintulot ko, nagdedesisyon na kayo agad. Tita, ayoko pong pinipilit ako ng kahit sino. Talaga namang may tapang ka. Sige, kung ganun, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kung kaya mong kumbinsihin ang pamilya Zhao na tumigil na sa paninira sa Ye Group. At hindi na rin nila aagawin ang tubig ng buhay. E di hindi na natin pag-uusapan pa, tong bagay na to. Hindi ba parang pinapahirapan mo siya niyan? CJ, pangako yan, usapan ng Maginoo. Aalis lang ako saglit, babalik din. Lin Feng, saan ka pupunta? Babalik din ako agad. Bakit hindi pa rin sinasagot ni Mei Niyang ang tawag ko? Hindi ko pa alam kung natapos ba niyang ayusin si Lin Feng na makulit na batang yon. Pagtapos niya na, gagawin kong nanginginig si Ye Ching Cheng sa ilalim ko. Sir Zhao. Gabi na. Gusto ko na sanang magkaanak tayo. Di ba sabi mo? Ngayong gabi. Magro-roleplay tayo. Sige, ngayong gabi, ikaw si Ye Ching Cheng. Tingnan natin kung paano ko papatamaan ang goal mo ng solid isang tira lang. Sir Zhao, ang elegante mo naman. Lin Feng, buhay ka pa pala. Tao. Hinahanap mo ba sila? Ikaw, Bibigyan kita ng pagpipilian. Agad mong itigil ang panggigipit sa pamilya Ye. Kung hindi, pagsisisihan mo na, ipinanganak ka pa sa mundong ito. HMP, kahit magaling ka. Isa ka lang namang karaniwang tao na marunong ng konting martial arts. Ako, ang panganay na anak ng pamilya Zhao. Isang daliri ko lang, pwede na kitang tapusin. Buhay mo, gusto ko. Pati si Ye Ching Cheng na cute, gusto ko rin siya. Ganun ba? Siyempre. May lakas ka pa palang manakit sa akin? Nilait-late mo na ako harap-harapan. Bakit, hindi ba ako pwedeng gumanti? Sinasabi ko sa'yo. Ang pamilya Zhao dito sa buong Jiangcheng, malakas at nakakatakot, lahat ay hawak namin. Ngayon, kung di ka pa aalis, sisiguraduhin kong hindi ka aabot hanggang bukas ng umaga. Natakot ka na? May lakas ka pa talagang manakit sa akin? Sige, subukan mong ulitin. Suntukin mo ako, suntok pa. Malakas at makapangyarihan pala. Akala mo hawak mo ang lahat. Pakita ko sa'yo kung paano yakapin ang bagyong yan. Ipaparamdam ko sa'yo kung sino may kontrol dito. Subukan mong pigilan ako. Huwag mong sapakan ng mukha. Pwede ba na huwag mong tamaan ng mukha ko? Nakikipagtawaran ka pa sa akin. Huwag sa mukha, tama ba? Nagpasiklab ka pang sirain ang alaga ni Zhao Zong. Ako. Ang cute mo, pero ang arte mo. Sino ka ba? Sino ka? Bakit hawak mo ang cellphone ng anak ko? Yung anak mo ngayon, hindi niya masasagot ang tawag mo. Kasi kakatanggap lang niya mula sa akin, ng isang matindi talagang pangwasak ng spa. Mukhang nagkamali si Mainang. Interesting. Hinahanap mo ang anak ko, dahil gusto mo na ang pamilya namin, ang Zhao Jia. Tumigil na sa pagpapahirap sa Ye Jia. Kung ganon, halika rito at pag-usapan natin. Sabi mo mag-meet agad tayo. Parang ang baba ng pride ko niyan. Matatalino ka. Dapat mo nang alam kung anong dapat gawin. CJ, ikaw na mag-set ng oras at lugar. Handa akong sumabay kahit kailan. Magandang araw po, Mr. Lin. Ano bang palabas to ng pamilya Zhao? Bahala na nga, kahit parang trap ito, susubukan ko pa rin. Pa, kailangan mo talagang ipaghiganti ang anak mo. Muntik na siyang maputol ang lahi ng Zhao. Mamaya pag dumating na yung batang Lin, dapat talagang paluin mo siya at pagdusahan niya lahat ng ginawa niya. Hindi na kailangang maghintay. Nandito na ako.
Mukhang panis na itong alak, no? Ikaw, tumahimik ka. Ikaw si Lin Feng. Hindi lang ikaw ang fiancé ni Ye Qingcheng. Tagapag-alaga ka rin niya. Para sa kanya nilabanan mo yung assassin ni Mei Niyang. Pinadala niyang mamamatay tao. Tama. Kung mag-aaway tayo, bilisan nyo. May iba pa pong kailangan gawin. Mr. Lin, inimbita kita dito para humingi ng tawad sa'yo. Tay, ano bang sinasabi mo? Walang utang na loob. Tumigil ka nga dyan. Ginoong Lin, ako na ang humihingi ng paumanhin para sa anak kong hindi marunong makisama. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na diretsyo. Ako si Zhao. Sa mga prinsipyo ko sa pakikitungo sa tao, meron akong paninindigan. Kung hindi kita kayang patayin, dapat magamit kita sa sarili kong paraan. Alam ko naman na malakas ka, Ginoong Lin. At ako nitong si Zhao. Mahilig din ako sa magagaling na tao. Basta ikaw, kung gusto mong sumama sa akin, pera, kapangyarihan, babae. Anong gusto mo? Ibibigay ko. Kaya pala ito lang ang dahilan. Wala akong interes. Sinabi ko na kanina. Prinsipyo ko ito. Alam ko na. Kung hindi kita magamit, papapatayin mo ako, di ba? Kahit magkano pa ang alok ng pamilya Ye. 10 beses ang kaya kong ibigay. Saka para alam mo rin. Ang formula ng buhay na tubig ng pamilya Ye. Ang Zhao family din namin. Sumusunod lang sa utos ng iba. Kailangan naming makuha yan. Ang tunay na lakas sa likod ko. Hindi mo kayang kalabanin. CJ, subukan na lang natin. Bakit? Ganun ka ka-excited? Mag-aaway na ba agad kayo? Ikaw. Ayaw mo ng maganda. Gusto mo pang pilitin. Tigilan mo na yung daldal mo sa kanya. Lin Feng. Pinili mo to. Sana huwag kang magsisi. Sugod na. Nakalimutan kong sabihin sa inyo. Sa mundong ito, wala pang taong harap-harapan. Akong napatay gamit ang baril. Ay, hindi pwede to. Tao ka ba o multo? Bibigyan ko rin kayo ng dalawang pagpipilian. Una, itigil nyo na ang paglalagay ng pressure sa pamilya Ye. Pangalawa, papasyalin ko kayo sa kabilang buhay. One-way ticket. Kasama na sa package ang pagkain at tulugan. May libreng isang mangkok ng sabaw ni Meng Pupa. Buy one take 3. O, paano? Sulit na sulit, di ba? Sige. Simula ngayon, ang pamilya Zhao ay hindi na manggugulo sa pamilya Ye. Pero hindi ko maipapangako, yung mga tao sa likod ko, titigil din. Kung may reklamo sila, pwede nila akong harapin kahit kailan. Huwag kang sumuko. Kung buhay o kamatayan lang, panindigan natin. Laban kung laban, labanan mo na lang sarili mo. O, tara, ikaw muna, uminom ka muna para sa akin. Qingcheng, huwag ka nang umalis. Isang araw na ang lumipas. Kung talagang ang si Lin Feng, pumunta kina Zhao mag-ama, baka nga ngayon, matagal na siyang nilunod ni na Zhao mag-ama, at pinapakain na sa mga isda sa ilog. Pero, sa totoo lang, medyo nagustuhan ko, yung batang yun. Kung mamatay siya ng ganun na lang, sayang naman talaga. Tama na, wag mo nang ituloy. Saan ka pupunta? Hahanapin ko siya. Sasama ako. Lin Feng. Ayos ka lang ba? Ano nang ibig mong sabihin yan? Gusto mo bang may nangyari sa akin? Kahit bumalik ako ng walang sugat, hindi naman ibig sabihin, na paniwala mo na talaga si na Zhao mag-ama. So ngayon, ayon sa napagkasunduan, hindi ba dapat, ikaw na mismo ang kusang lumayo sa Qingcheng? Ang ganda mong mama. Huwag mo namang sabihin, ang mga bagay na ganyan kaseryoso. Ano namang ibig mong sabihin dyan? Anong problema? Anong sinabi mo? Oy, batang makulit, gustong-gusto kong malaman, paano mo ba napaamo, ang mag-amang Zhao?
para itigil ang panggigipit nila sa pamilya Ye. Ano? Ang ibig mong sabihin, talagang sumuko na ang pamilya Zhao sa paninira nila sa pamilya Ye? Ayaw na nila sa tubig ng buhay. Ah, yan kasi. Sekreto yun. Okay lang kung ayaw mong sabihin. Dahil naging matagumpay ka naman sa pagtulong sa pamilya Ye na malampasan ang problema. Kaya, ayon sa usapan, bilang nanay niya, kakausapin ko ang tatay ni Ching Cheng para payagan kayong magkasama. Ano? Sandali lang, usapan namin yan ng anak mo. Hayaan mo na kami. Ang may pustahan, dapat tumupad. Uy, maanghang na sili ka talaga. Huwag mo namang sabihing atras ka ngayon. Hoy, anong pinagsasabi mo dyan? Ikaw talaga. Meng. Tingnan mo yung dalawang bata, naglalambingan lang sila dyan. Bakit ka naman nakikisali? Kapag lalaki, panahon na para mag-asawa. Kapag babae, panahon na rin para mag-asawa. Oy, bata, paano kung ngayong gabi? Dito ka na lang at si Ching Cheng. Magsama na kayo sa iisang kwarto. Hindi pwede. Ito. Teka, parang hindi tama to ah. Oy, bata ka pa. Ito, si maliit na mama mo. Espesyal na ginawa ko tong pagkakataon. Para lang sa'yo to. Kaya huwag mong sayangin. O siya, hindi na kita aasarin. Mga bata pa kayo. Bahala na kayo mag-ayos niyan. Anong ginagawa mo? Salamat pala sa'yo ngayon. Kahit hindi ko alam, anong paraan ang ginamit mo para makumbinsi ang pamilya Zhao. Salamat pa rin sa'yo. Ito kasi, sino ba nagpaalala sa akin noon na kailangan kitang mapalapit? Kaya tuloy, hanggat hindi pa kita nakukuha, ikaw na. Ang masarap-sarap na silid sa buhay ko. Ayoko munang may mangyaring masama sa'yo. Tama, saka si Mengmeng pa. Syempre ayokong mangyari sa inyong dalawa na mapahamak. Napagod ka nitong mga araw na to. Ang dilim na sa labas, madami namang kwarto dito. Gusto mo kaya? Dito ka na magpalipas ng gabi? Itong maanghang na sili, bigla na lang pumayag, magpa-overnight ako. Baka naman. Totoong nagugustuhan na nga niya ako. Hindi pwede. 8, wag mong payagang dito siya matulog. Mengmeng, bakit kaya tuwing medyo gumagaan ang loob ko kay Lin Feng? Napakalaki ng reaksyon mo. Sige nga, may tinatago ba kayong dalawa na hindi ko alam? Ito, medyo pagod na ako. Mauna na akong matulog ulit. Matutulog muna ako sandali. Grabe naman, anong ginagawa mo dito ng 10 oras ng gabi? Magnanakaw ka ba o manyak? Sinasabi ko sa'yo, kanina sa maghapon, yung tanong sa'yo ni Pinsan, bakit hindi mo siya sinagot? Anong tanong? Nagkukunwari ka pa talaga, yung tungkol sa ating dalawa. Kailan mo ba balak aminin yan? Ah, yun pala ang tinutukoy mo, yung bagay na yun pala. Ano, Gustong gusto. mo ba talagang? Sabihin ko sa harap nila. Buwisit ka talaga, sa ilang ulit mong pananamantala sa akin. Tingnan natin ngayon kung sino ang magtatagumpay. Sandali lang. Ikaw pa talaga ang nangungulit sa akin ng ganitong oras. Ano ba gusto mo mangyari? Gaya ka rin ba ni ate pinsan mo? Sabi sa bibig ay ayaw, pero gusto naman ng katawan. Gusto mo, guni-guni mo lang yan. Yung pagiging top assassin ko. Saan yung Lianmeng? Wala na palang saysay. Anying Lianming na daw, special agent kuno. Kaya pala noong isang gabi, hinabol ka ng isang pipitsuging assassin. Dahil pala kunwari lang napalitan ng kaalaman. Naglulukuhan lang pala kayo. Loko-loko ka talaga. Nga, alam ko namang may nagpaplano laban kay ate pinsan ko. Kaya nga ako nandito para protektahan sila. Sinasabi ko lang, bakit mo ba ginagawa lahat ng to? Sige, laban tayo. Huwag mo akong tamaan sa tagiliran. Mahina na yan sa akin. Subukan mong mahina, tingnan natin kung sino tatagal. Ikaw, Hey, huwag kang maingay, huwag kang sumigaw. Baka may makarinig, pareho tayong mapapahamak. Itong posisyon na to, hindi ba medyo masyadong malapit na? bitawan mo ako. Hindi kita bibitawan. Kanina, sino nga ba ang pilit gustong magkaroon ng physical contact sa akin? Subukan mong gawin.
Nagtanong ka pa kung kaya ko. Sa tingin mo, hindi ko kakayanin. Mahal kong Mengmeng. Ayaw mo rin naman sigurong malaman ng pinsan mong babae ang nangyari, di ba? Lin Feng, tulog ka na ba? Ano yung tunog kanina? Papasok na ako. Grabe, siksiyaw lajiaw pa sa ganitong oras. Bakit hindi pa siya natutulog? Ngayon pa, nakikita tayong dalawa na ganito. Kahit 10 dila ko, hindi sapat makapaliwanag. Patay tayo dyan. Ano gagawin ko? Lin Feng, bilisan mo, buksan mo yung pinto para sa akin. Papasok na talaga ako. Andito na ako. Ang tanga mo, grabe. Hindi tama. Natutulog na dapat ako. Ay naku, ano yung sinasabi mo? Basta-basta na lang, ang gulo ah. Parang obvious na, papayag kang malaman ng ate ko. May nangyayari dito sa kwarto. Grabe, hindi ko rin alam eh. Bakit para kang nahuling may kalokohan dito? Bakit may naririnig akong ibang boses pa sa kwarto? Lin Feng, anong nangyari sa'yo? Ginamit ko na yung susi, pumasok na ako. Ano gagawin natin? Ano gagawin natin? Hindi talaga pwede. Lagot na lagot tayo. Patay na patay na. Anong ginagawa mo? Wala naman akong ginagawa. Ano to? Wala na, lagot na, patay na talaga. Tapos na. Good luck na lang. Xiao Lajiao. Xiao Lajiao, ang gabi-gabi mo namang pagpunta dito sa kwarto ko. Binuksan mo pa ang kumot ko. Baka naman gusto mong. Ikaw, ano ba yang pinagsasasabi mo? Alam ko na, may balak ka sakin. Sinasabi mong ayaw mo, pero ang katawan mo, mukhang sabik din naman ah. Ako, pumunta lang talaga ako dito kasi may narinig akong kakaibang tunog mula sa kwarto mo. Kaya ako pumasok. Dahil kasi, sa panaginip ko, sumasayaw tayong dalawa. Tingnan mo nga ang tapat kong mga mata. Sandali lang. Kanina ba? May kausap ka ba dito? Kasi nga, nag-ensayo ako ng solo na stand-up comedy. Sabay na ring pampalakas ng katawan, pampalakas ng kalusugan. Eddie, paliwanag mo nga. Bakit basang-basa ka sa pawis kanina sa takot? Pawis ko yun dahil sa init ng katawan, sagisag lang ng matindi, kung pagmamahal sa'yo. Bakit ka naman ganyan ka-excited? Baka naman. May taong nakatago sa ilalim ng kumot mo. Walang-wala, promise. Ching Cheng. Ang gabi na, hindi pa rin kayo natutulog. Anong ginagawa ninyo? Wala naman. Hindi na maaga ang oras. Kung may kailangan kayong pag-usapan, bukas na natin ituloy. Umalis na ba si napinsang babae ko? Mahina lang ang boses. Dali, umalis na tayo. Tungkol sa atin, kailan mo ba balak aminin sa ate ko? Grabe ka, huwag mo sanang, pagkatapos mong makuha ang gusto mo hindi mo na ako kilala. Hindi basta-basta ginagamit ang pagiging malinis ng isang dalaga. Ako kasi, tayo naman ay. CJ, huwag ka na, magpatumpik-tumpik dyan. Bibigyan kita ng 3 araw para mag-isip. Kapag hindi mo sinabi, ako na ang magsasabi. Sige na nga, inaantok na ako. Babalik na ako sa kwarto para matulog. Ayusin mo to, ha? Habang walang ibang tao, umalis ka na agad. Huwag mong kalimutan ang sinabi ko. Hindi ba't sinabi ko nang huwag ka nang pumunta? Bakit heto ka na naman? Bata ka. Kanina parang nakita ko. Lumabas si Mengmeng mula sa kwarto mo. Ang kulit mo talaga, ha? Hindi ko inakala. Ang galing mo rin pala. Habang kumakain ka dyan, tingin ka pa sa niluluto. Totoo nga, kayong mga lalaki, puro kayo malalandi. Ang sama mo talaga, ha? Little Mama. Ano ibig sabihin ng sinabi mo? Sige na, Little Mama, pinagdaanan ko na lahat yan. Ano ba ang hindi ko nahahalata?
Wala nang kailangang sabihin, wala nang kailangang pag-usapan. Pero, ikaw, bata ka. Mukhang may dating, at ang talino mo pa. Mukha ka pang, nakakahalina sa tao, kung si Little Mama. Mas bata pa ng ilang taon. Malay mo. Baka ligawan din kita. Anong nangyari? Mukhang masyado ka lang talagang na-excite, ano? Okay lang ako, Xiao Ma. Sige na, hindi na kita bibiro. Pag-usapan natin ang seryoso. Seryosong usapan. Bukas, pumunta ka kasama si Ching Cheng sa Yeshi Group. Una, gusto kang makita ng tatay niya. Pangalawa, yung life water na ni-research ng Yeshi. Ready na ang teknolohiya. Sa makalawa, may product launch. Ngayon na nagdesisyon na kayong magsama, batay sa gusto ng tatay ni Ching Cheng. Ikaw bilang future na manugang. Dapat ka ring maging pamilyar sa negosyo. Paulit-ulit na sinusubukan ng Zhao family na alamin ang tungkol sa life water. Ano nga ba talaga ang silbi nito? Yun, nakakatulong sa paglaban sa cancer, nakaka-reprogram ng genes ng tao. Yan ang buong buhay na pagsisikap ng tatay ni Ching Cheng. Grabe, ang astig pala. Walang duda, tatay ni King Cheng talaga, na hindi ko pa nakikilala. Sige, nasabi ko na rin naman lahat. Mauna na akong magpahinga. CJ, Uy, maliit na bata. Tungkol kay Ching Cheng at Meng Meng, kung kaya mo naman. Magsabay ng dalawa, pwede rin naman. Pero ang kondisyon, walang sablay, ha? Xiao Ma, pinagkakatiwalaan kita. Anong nangyari kay papa ko? Bakit kailangan kong isama ka sa trabaho ngayon? Kailangan daw talaga kitang dalhin. gusto lang makita ni Bianan ang manugang niya. Siyempre naman, ang galing ko kaya. Uy, Little Chili, ang astig ng kumpanya ninyo ah. Mamaya makikita mo si papa ko. May 3 bawal ha. Una, wag magsasalita ng kung ano-ano. Pangalawa, wag galaw-galawin ang mga bagay. Pangatlo, wag tirik-tirikan ng mga titik. Relax lang. Sa ganito kong itsura at dating, siguradong matutuwa si Bianan babae. Si Bianan lalaki, masasatisfy. Pa, Oh, ayan na. Bagong kasal. On time talaga kayo. Ah, Ito nga pala, Lin Feng. Kamusta po, Uncle? Matagal ko na pong naririnig ang tungkol sa inyo. Ngayon lang po tayo nagkita. Grabe talaga ang karisma nyo. Hindi nakapagtataka na nagkaroon kayo ng sobrang ganda at bait na anak. Sobrang napakahusay talaga ng anak nyo. bola lang. Ang bait at magalang ng binatang ito, ah. Totoo bang ikaw lang ang tumapos sa problema ng pamilya Zhao? Hindi naman po. Yung mag-ama sa Zhao family talaga ay mahina lang. Lalo na si Zhao Qianlong. Isang sipa ko lang, nalasahan niya agad. Ang sakit sa parte niya. Ayusin mo ang pananalita mo. honey, tingnan mo. Grabe kung protektahan ni Ching Cheng ang boyfriend niya oh. Ayos yan, ayos yan. Bata, may kakayahan at tapang ka talaga. Hindi tulad ng dati, yung mga laging bulaklak lang ang kayang ibigay kay Ching Cheng. Mga dating manliligaw lang. Pero ikaw ibang klase, galing ka talaga sa pamilya Lin. Kontento na ako, sa iyo. Tama nga. Ang manugang natin ngayon, sobrang galing nga. Kaya tumalo ng siga, kaya rin aliwin ang dalaga. Dahil may kasunduan na kayo noon pa, at mahal na mahal nyo ang isa't isa. Tumulong ka pa sa amin sa problema. Xiao Feng, asikasuhin nyo na agad ni Ching Cheng, ang tungkol sa pagpapakasal. Sana nga, mas maaga. Bigyan nyo na agad kami ng malusog na apo ng mama mo. Tay, ano bang sinasabi mo? Paano naging kasunduan na agad ang engagement? Ching Cheng. Lin Feng, kahit mukhang walang plano sa buhay. Pero totoo namang, taos puso at mabait siyang lalaki. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Uy, sandali lang. Itong tungkol sa kasal, hindi pa rin ako pumapayag dyan ah. Malikit na sili, dati nag-usap na tayo. Ako dapat ang mananalo sa'yo. Ang kasal na yan, hindi pa rin ako sang-ayon dyan. Ikaw pa. Sige na. Yung kasal, kailangan pa ng oras para mapaghandaan. Kaya kita pinatawag ngayon, dahil pa rin sa usapin ng agwa de vida. Tay, pumayag na ang pamilya Zhao na hindi na sila makikialam dyan. Bakit nagdadalawang isip ka pa? Anong ginagawa niyo rito? Ching Cheng. Huwag kang matakot. Hindi naman kita kakainin. 3 araw na walang disiplina. Kung ano-ano na naman ang ginagawa mo, makulit ka na naman ah. Presidente Ye, kami, nandito kami para sa negosyo. Presidente Zhao, hindi kayo welcome dito.
tungkol sa Agua de Vida. Sa tingin ko, pwede pa natin tong pag-usapan. Ano pang pag-uusapan? Nakalimutan mo na ba, yung huling beses na? Sinapak ka hanggang mawalan ka ng lahi. Ginoong Lin, huwag po ninyong intindihin ng mali. Kami namang mag-ama, kahit pumayag kaming hindi na makialam. Hindi ibig sabihin na ang mga tao sa likod namin ay hindi kikilos. Ano? Kung ganoon, palabasin nyo na lang ngayon ang mga tao sa likod ninyo. Unang pagkikita natin. Pakisuyo, gabayan niyo po ako. Oh, so ang mga tao sa likod ninyo ay ang Heilong Hui pala. Narinig ko, may ginawa raw ang kumpanya ninyo, na kayang magpabuti sa human genes, yung tinatawag na lihim ng buhay. Kami sa Heilong Hui, interesado talaga kami dyan. Kung handa kayo na ibigay ang patent, at formula, presyo, kayo na ang magtakda. Sa pagkakataong iyon, ang pamilya Ye at Heilong Hui, hindi lang magkakaroon ng mas malalim na pagkakaibigan, makakahakot pa ng malaking kayamanan. Ang proposal na ito, mga kasama, anong opinyon ninyo? Pasensya na. Ang tubig ng buhay ay bunga ng aming hirap sa pamilya Ye. Hindi namin ito binibenta. May kasabihan sa bansa ninyo, na ang sabi, ang marunong sumunod sa panahon ang tunay na magaling. Sinabi na namin na hindi ibebenta, kaya hindi talaga namin ibebenta. May isa pa kayong kasabihan, na ang sabi, ayaw uminom ng alak, pinapainom ng parusa, kung hindi gagana ang maganda. Anong balak mo? E di magpakaseryoso na lang. Gusto mo subukan? Huwag mo akong sisihin kung mapaglaruan kita. Narinig ko na magaling ka raw. Ngayon, makikita natin. Hindi ka rin pala ganun kagaling. Ganun ba? Eh ito. Paano mo ito ipapaliwanag? Nagpalit pa siya ng itim na panloob. Hindi maganda ang rating ko. Lin Feng, ayos ka lang ba? Ako, ang may problema ay siya. Batang maliit. Ang galing mo sa pamamaraan ng pagkaalis ng damit. Talagang sanay ka na, ha, Lin Feng. Next time, mas mabuting magsuot ka ng may zipper, mas magiging convenient yon. Grabe, Lin Feng, ang tindi mo talaga. Pero, sa lakas ng Heilong Hui, hindi mo kayang protektahan ang Yeshi mag-isa. Ano ang plano mo? Naniniwala ako. Hindi magtatagal. Ye Jia, ang magbibigay na lang ng recipe at patent ng tubig ng buhay. Sige. Hanggang sa muli. Chen daw, miss, hindi dapat ganun lang, aalis ka na. Tara na, alis na tayo. Mabuting manugang ko, salamat talaga sa iyo ngayon. Ewan ko ba, pakiramdam ko, hindi pa, tapos ang... Usapang to, Yezong, may problema, may nangyari sa kumpanya. Anong nangyari? Nagpakalat ng matinding babala ang pamilya Zhao. Sabi nila, kung sino mang makipagkaisa sa Ye Group, ituring na kalaban nila yon. Yung mga taong orihinal na inaasahang dadalo sa press conference, isa-isa na ring nagsiatras, naputol din ang supply ng mga raw materials. Kung ganito ang sitwasyon, ang paglalabas ng life water, at plano ng pagbebenta sa merkado, mapipilitan tayong ihinto muna. Paanong nangyari to? Siguradong gawa ito ni Qian Daoying. Plano niyang putulin lahat ng ating resources. Gusto niyang pilitin tayong sumunod sa gusto niya. Ito, Honey, Pa, anong nangyari sa'yo? kaka-rating lang ng balita. Ang stocks ng Ye Group, sinadyang pabagsakin ng kung sino. 20% ng market value, biglang nawala. Ano? Mukhang, totoo nga ang Black Dragon Society ang nasa likod ng gulo. At ang mag-amang Zhao, naging galamay, na rin nila. Para matapos natin tong mga to, kailangan alisin na natin ang lason sa grupo nila. Alam nating lahat yan. Pero anong dapat nating gawin? Hindi naman mahirap yan. Pawalaan lang natin si Zhao Hui, tapos na. Huwag kang padalos-dalos. Sobrang sumusunod sa batas ang tulad ko, huwag kang mag-alala.
Saan ka pupunta? Pupunta lang ako sa food spa, magpapamasahe muna ako. Sir, magandang araw po. Pwede po bang malaman kung may appointment kayo? Miss, narinig ko na sa kumpanya ninyo, may malaking mangyayari ngayon. Anong malaking mangyayari? Yung presidente nyo, maya-maya lang ay, magpapakamatay raw, tatalon mula sa building. Sir, ibang klase kayo magbiro. Yung presidente namin, nasa itaas nga ngayon. Nagme-meeting sa opisina sa rooftop. Maniwala ka sa akin. Mamaya makikita mo siya, sa balita habang, tatalon siya para, tapusin lahat ng problema niya. Huwag mong kalimutang maghanda ng panyo. Baka bigla kang maiyak ng todo mamaya. Aalis na ako. Miss Chen daw, huwag kayong mag-alala. Naayos ko na lahat. Opo. Naiintindihan ko po. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Anong balak mo? Boss Zhao, narinig ko raw, natatalon ka ngayon mula sa rooftop, kaya pumunta talaga ako, para panoorin mismo. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ko gagawin yon. Imposibleng tatalon ako. Security. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ikaw ba ang nagpasara sa Ye Group? Ikaw ba ang may gawa nito? Ito ay, utos ito ni Chen daw. Masarap bang maging aso ng hilang huy? Ang saya ba maging alipin nila? Ako. Sige na nga. Tigilan mo na ang satsat. Itigil mo na ang paninira sa pamilya Ye. Pwede kong bigyan ka ng malinis na kamatayan. Ito, nasa teritoryo ko to, ha? Ano yung amoy na yan? Ang baho naman. Grabe. 3 buwan ka na bang hindi naghuhugas ng paa? Ito ay pugoduan Hansan. Pagkasinghot mo, mamamatay ka sa loob ng kalahating oras. Kakalawangin lahat ng laman sa katawan mo. Alam ko na pupunta ka dito. Inaabangan na talaga kita. Bakit parang wala kang nangyari? Uminom na ako ng antidote kanina pa. Ikaw, mamaya. Malalagutan ka rin ng hininga. Nagawang lasunin mo sarili mo. Hindi ko akalaing, yung mga hindi kayang, tapusin ni Chen daw. Sa huli, sa kamay ko rin mamamatay. Ikaw. Imposible. Hindi talaga imposible ito. Paano hindi ka nalason? Ang lolo mo, noong panahon na nagtatrabaho ako sa labas, habang tumutupad ng mga mission, lahat ng klase ng lason na daanan na, mga antidote, mas marami pa akong kinain kaysa sa kanin. Matagal na akong immune sa kahit anong lason. Bakit? Gusto mo bang tumawag ng tao? Ikaw. Hindi mo pwedeng patayin ako. Ako, may Black Dragon Club sa likod ko. Ang pinakakinainisan ko talaga ay ang mga traidor sa bansa. Alam mo ba, nung kakapasok ko lang dito, anong sinabi ko sa mga empleyado mo? Bitawan mo ako. Sinabi ko sa mga empleyado mo, ngayong araw, malapit nyo nang makita ang balita tungkol kay Zhao Zong na tumalon mula sa building, sa headline ng news. Ikaw nagsisinungaling ka. Ako, paano ako magpapakamatay sa pagtalon? Kung hindi ka tatalon, tutulungan kita. Huwag mo akong patayin. Ngayon ka pa nagmamakaawa. Huli na. Ikaw, hindi ka lang basta driver. Sino ka ba talaga? Wala nang kailangang malaman ang patay. Isang araw lang ang meron tayo. Lahat ng tauhan ng Heilong Hui. Lahat dapat malinis. Itong si Lin Feng, ang tagal na ng nakaraan. Bakit hindi pa rin siya bumabalik? Baka nga totoong may balak siyang gawin. Baka naman magpakabaliw na siya. Saan ka na naman nanggaling? O bakit? Ang tagal mong nawala. Mismo kaagad ako. Xiao Lajiao, sinasabi mo pang ayaw mo sa akin. Itigil mo nga yung kaartehan mo. Ay nako, napakabait mong manugang. Huwag ka na ngang magbiro. Ang pinaka-importante ngayon ay kung paano natin matutulungan ang Yeshid na makaahon sa problema. Ang Heilong Hui. Ginagamit nila ang pamilya Zhao para harangin tayo. Pero ang kasikatan ng pamilya Zhao, malapit nang maging bahagi ng nakaraan. Anong ibig mong sabihin dyan? Hello?
Ano, nagpakamatay ang patriarch ng pamilya Zhao, tumalon mula sa building. Tay, ano nang sabi mo? Kakarating lang ng balita. Si Zhao Wei, ang ama ng pamilya Zhao, bumagsak mula sa opisina ng sariling kumpanya at namatay. Lanan. Bakit ganyan kayo tumingin sa akin? Sinasabi mo ba? May kinalaman ba? Ako dito. Gusto mo talagang malaman? Sige, sabihin mo na. Wala lang yon. Sinabihan ko lang siya, ng buong puso at tamang rason. Kapag niluto ang beans, ang pinanggalingan din mismo ang nasusunog. Umiiyak ang beans habang niluluto sa palayok. Galing sila sa isang ugat. Bakit kailangang maglamangan ng ganon kabilis? Sabihin mo ng diretsyo. Ay nako, sinabi ko lang naman sa kanya, na mali na ipabananghil ang Huyang Yeshid, kaya natauhan siya, at inalis ang ban sa atin. Tapos, naramdaman niya na mabigat ang kasalanan niya. Kaya tumalon siya mula sa building at nagpakamatay. Bakit ba ganyan pa rin kayo tumitingin sa akin? Hindi ako naniniwala sa'yo, loko. Zhao Xiao, nalaman na ang totoong dahilan ng pagkamatay ni Zhao Zong. Sige. Paano namatay ang tatay ko? Ayon sa ulat ng front desk kahapon ng hapon, si Lin Feng ng Yeshi Group lumapit kay Zhao Zong. Miss, narinig ko na ang chairman nyo. Malapit na daw, magpakamatay sa pagtalon mula sa gusali. Pagkaalis niya, si Zhao Zong. Si Lin Feng. Ito na naman ang walang silbi na to. Una, sinira ang plano ko. Ngayon, siya pa ang may kasalanan sa pagkamatay ng tatay ko. Kung hindi ko papatayin siya, hindi ako magiging tao. Mei Niyang. Kahit anong paraan gamitin mo. Agad mong tipunin ang lahat, sumama kayo sa akin sa Yeshi Group. Gusto ko ang buhay ni Lin Feng. Kapag nagawa mo, bibigay ko sa'yo ang 10 bilyon. Oh, Zhao Xiao, totoo ba to? Si Lin Feng ang pumatay sa tatay ko. Gusto ko siyang ipaghiganti at pagkakalas-kalasin. Sige, pirmihan natin to. Mga tao. Mei Jia, tipunin ang lahat ng kapatid. Pumunta tayong lahat sa Yeshi Group. Oo. Isang oras ka na yatang nagkakain ng butong pakwan. Siguradong hindi basta-basta. Susuko ang pamilya Zhao. Little Spicy, huwag kang kabahan. Kung may kalaban, harapin natin. Kung may problema, solusyonan natin. Kung sumugod sila dito, bahala na sila. Boss Ye, may masamang balita. Ang anak ni Zhao Wei na si Zhao Tianlong, dumating na kasama ang mga tao niya, handang manakit. Lin Feng, ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang tatay ko. Young Master Zhao, huwag ka namang padalos-dalos magsalita. Baka naman, kusang tumalo na lang ang tatay mo. Kalokohan. Ayos na ayos ang tatay ko. Imposibleng tumalon yon. Ngayong araw, papatayin kita para makaganti ako para kay tatay ko. Zhao Tianlong, kumalma ka muna. Baka naman may hindi lang pagkakaintindihan dito. Walang pagkakaintindihan. Mei Niyang, utusan mo na ang mga tao mo. Lin Feng, nagkita na naman tayo. Tandaan mo pa ba noong huli sa club? Kung paano mo ako pinahiya. Ngayon, ipagbababayad kita, kasama pa ang tubo. Young Master Lin, tanggapin mo naman ako, please. Anong balak mo gawin? Mei Niyang, anong ginagawa mo? Binigyan kita ng ganon kalaking pera. Para gawin ano? Para lang paluhurin ka sa harap ng inutil na yan? Zhao Xiao, itabi mo na yung pera mo para kay papa mo. Bumili na lang kayo ng maayos na lapida. Ikaw talaga. Bakit mo ginagawa to? Ano ba talaga ang nangyayari dito? Noong araw na iyon sa club, ano ba talaga ang ginawa mo kay Minyang? Magsabi ka ng totoo. Uy, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. Wala talaga akong ginawa. Nagdrawing lang ako ng maliit, napagong sa mukha niya. Simula ngayon. Ako si Mei Niyang, kasama ng lahat ng tauhan ko. Sasama na kay Lin Xiao. Kung sino mang sumubok na bumangga kay Lin Xiao. Tignan natin. Ang utak mo parang tinadya ka ng kalabaw. Alam mo ba talaga ang ginagawa mo? Lin Xiao. Si Zhao Tianlong ilang beses ka nang inagrabyado. Kung gusto mo siyang patayin o pahirapan, ikaw na ang bahala dyan.
Anong balak mong gawin? Sinasabi ko sa'yo, huwag kang magwala. Kung hindi, O kung hindi, anong gagawin mo? kung hindi. Kung hindi, luluhod na lang ako at tatawagin kitang Lolo. Lolo Lin, nagkamali ako. Kakaalis lang ng tatay ko. Wala na rin akong nanay mula pagkabata. Ngayon, ako na lang ang natira sa pamilya Zhao. Nagkamali ako, bulag lang talaga ako. Maawa ka naman sa akin, pakiusap. Isipin mo na lang na parang utot lang ako at palayain mo na ako. Ito pa rin ba yung Zhao Shanlong na kilala ko noon, na mayabang at matapang? Ang dami mo nang ginawang masama. Tapos ngayon nagmamakaawa ka sa akin para patawarin kita. Dale, ilabas siya at ibaon na buhay. Opo. Hoy, huwag. Huwag muna. Sandali lang. Hayaan mo na siyang umalis. Ay, mabait na manugang. Nasa kumpanya pa rin tayo ngayon. Hindi maganda kung may mamatay dito. Tapos ngayon, Zhao na lang naman. Hindi na siya gaanong banta. Mas mabuti pang huwag na palakihin pa. Oo. Nangangako ako. Simula ngayon, magbabago na talaga ako. Magsisimula ulit bilang bagong tao. Kapag sinuwi ko ang pangakong to, parusahan ako ng langit. Hindi ako magkakaroon ng magandang kinabukasan. Tara na. Salamat. Salamat po, Lolo Lin. Ha, ang saya naman. Sa wakas, natapos na ang krisis ng kumpanya. Lahat ng to, dala ng effort nitong batang to. Ching Cheng, ang laki ng naitulong ni Lin Feng sa pamilya natin ngayon. Ngayong gabi pag-uwi natin, dapat mong pasayahin si baby ha. Ay, ang dami pang trabaho sa opisina eh. Sige, bawat isa gawaan na ng dapat gawin. Mauna na ako. Xiao Feng, huwag mo sanang dibdibin. Ching Cheng, ganyan lang talaga ugali niya. Basta ako. 120% akong kontento sa'yo. Ang galing mo talaga, bata ka. Laban lang ha, galingan mo pa. Asawa, tero na. Sumama ka sa akin. Sige po. Sige, magkwento ka nga. Kumusta ka nitong mga nakaraang taon? Uy, bakit may husky dito? Pumunta ka dito nang hindi iniimbitahan. Sinaktan mo pa ang tao ko. Hindi ba sobrang bastos na yan? Ako si Mei Niyang, taos pusong bumabati kay Lin Shuai. Noong araw, ako'y bigla ang umalis nang hindi nagpapaalam. May sarili rin akong dahilan at hirap kung bakit. Alam ni Mei Niyang. Noong panahon na iyon, si Lin Shuai ay napagbintangan ng mga mapanlinlang. Napilitan siyang magtago. Namuhay na parang karaniwang tao. Kamakailan, may impormante na nagbalita. Doon lang nalaman ni Mei Niyang na si Lin Shuai ay nandito. Kaya ako nagkaroon ng koneksyon sa Zhao Group. Umaasa akong gamit ang impluensya nila, mahanap kita. Sana patawarin ako ni Lin Shuai. Huwag po sanang palabasin ang totoong pagkakakilanlan ko. Opo. Sa tagal ng interaksyon mo sa Zhao Group, may napansin ka ba? Batay sa pagkakakilala ko kay Zhao Tianlong. Hindi siya titigil basta-basta. At saka, ngayon ang pamilya Zhao ay kakampi na sa Black Dragon Society. Intensyon nilang makuha ang tubig ng buhay. Malaki ang posibilidad. Nagagamitin nila ang tubig ng buhay para silipin ang genetic code ng mga taga-Dacia. Hindi dapat maging kampante. Galing ako sa lugar na puno ng bangkay at dugo. Ngayong balik ako sa Jiangsheng. Naturally, poprotektahan ko ang kapayapaan dito. Kung may manloloko, na magtatangkang hamunin ang karangalan ng Daxia. Kahit malayo sila, hindi sila ligtas sa parusa. Tabi-tabi, gusto kong makausap si Miss Chen daw. Lumayo ka. Miss Chen daw. Pinatay ni Lin Feng ang tatay ko. Ang mga tao kong kasama, lahat sila'y namatay. Kailangan mo talagang. Ganito ka na lang bastang pumasok. Zhao Jun. Ang bastos mo naman. Miss Chen daw. Tapos na talaga ang pamilya namin, Zhao. Wala na akong ibang paraan. Kailangan mo talagang. Ipaghiganti mo ako, please. Noong una, ang pamilya Zhao ninyo, sobrang tiwala sa sarili nung sinabi sa akin. Pinakasalan mo si Ye Cheng Cheng.
para makuha ang tubig ng buhay para sa Black Dragon Society. Pero paulit-ulit kayong nabigo. Ang Black Dragon Society. Wala nang pakialam sa inyo, Zhao. Anong ibig mong sabihin? Dati, inaalagaan kayo ng Zhao. Dahil kaya ninyong mang-agit. Pero ngayon, isang aso na walang ngipin. May silbi pa ba? Anong balak mo? Ngayong wala nang silbi ang Zhao. Dapat na. Maglaho na rin siya. Maruming dugo. Nadamay ang katahimikan nitong lugar. Linisin nyo dito ng maayos. At saka, ipadala nyo itong regalo para sa akin. Ibigay kay Ginoong Lin ng Ye Group. Naniniwala ako, kapag nakita niya ang Reg Along to, maiintindihan na niya. Opo. Maanghang kang sili. Halos kalahating oras mo na akong deadma. Nahihirapan ka na bang magtrabaho dahil sa mukha kong sobrang gwapo? Kapag hindi ka pa bumaba, patawag ko ang security guard para palabasin ka dito. Huwag naman. Tatay mo ang nagpilit na pumunta ako dito. Sabi niya, kailangan daw ng face-to-face na pag-uusap para lumalim ang samahan natin. Tama na iyang bola mo. Nako. Yung sinabi mong yan. Ang sakit naman sa puso, ang lamig-lamig na tuloy. Maliban na lang kung halikan mo ko, saka ako gagaling. Nanaginip ka na lang. Miss, may regalo po dito. Sadyang ibibigay kay Ginoong Lin. Yelan, para sa akin to. Sabi mo, itong regalo ay para sa akin. Walang iniwang pangalan yung nagpadala. Pagkabigay, umalis na rin agad. Oy, sino namang malapit mong kakilala ang nagpadala nito? Kailangan mo ba akong bigyan ng espasyo para dyan? Naku, naamoy ko na agad yang selos mo. Kahit 3 kanto pa ang layo, ramdam na ramdam ko na. Uy, Silly, seryoso ka bang nagsiselos diyan? Ikaw, O baka naman? Ako na lang ang magbubukas nitong regalo para sa'yo. Paano kung bomba yan, o kung ano pa man yan, tama ba? baka ikaw pa ang mapahamak. Ito. Bakit parang may amoy itong regalo? Wala namang kakaibang amoy dyan. Kung ayaw mong buksan, ako na lang magbubukas. Tingnan ko nga, sino kayang nagkakagusto, sa akin na nagpadala nito? Hindi ba ito ang relos ni Zhao Qianlong? Bakit puro dugo ang nasa ibabaw nito? Hello, sino to? Mr. Lin. May kasabihan sa bansa nyo. Ang pagpapalaya sa tigre ay magiging panganib sa bandang huli. Gustong patayin ng mag-amang Zhao ka. Tinulungan kitang alisin si Zhao Tianlong, itong malaking problema. Hindi ko alam. Paano mo ako pasasalamatan sa ganitong Reg Along malaki? Ganun ba? Ibig sabihin, ako pa yata ang dapat magpasalamat sa'yo, ganun? Sige na, anong gusto mong mangyari? Sabi nga nila, hindi nagkakakilala ang magkakalaban hanggat hindi nagkakasagupa. Gusto kong makita ulit si Mr. Lin. Hindi ko alam kung bibigyan mo ako ng pagkakataong yun. Paano kung ayaw ko? Sa susunod, bago mo ba, gamitin ang ibang bagay para takutin ako? Mr. Lin, matalino kang tao. Dapat alam mo na kung ano ang dapat piliin. Ikaw magtakda ng oras at lugar. Kahit kailan sasama ko. Hindi ka pwedeng pumunta. Malinaw naman, isa itong bitag. Nakipagkutsaba ang pamilya Zhao sa Heilonghui. Ngayon napatay na si Zhao Tianlong. Ikaw na ang susunod nilang puntirya. Kung hindi ako pupunta, ikaw at ang Yishe Group ang tatargetin nila. Sa oras na mangyari yon, kaya mo bang harapin yan?
Kahit anong mangyari, hindi ka dapat pumunta. Anong ginagawa mo? Xiao Lajiao, napansin ko na talagang iba ka na kumpara noong unang beses. Kitang nakita. Saan naman ako nag-iba? Noon, parang yelo ang puso mo. Ngayon, parang apoy ka na. Huwag kang mag-alala, ang apoy na dala ko, kayang tunawin ang kahit ganong kalamig na tao. Kayang sunugin pati mga halos multo na ang mga kalaban natin. Lin Feng. Matagal ko nang hinihintay si Ginoong Lin. Mahalaga ang oras ko, daanan mo na ako. May inihandang mamahaling regalo, si Miss Chen daw para sa inyo. Sigurado akong magugustuhan mo yon. Sumunod po kayo sa akin. Dito po, Ginoong Lin. Miss Kendao, ano bang ginagawa mo? Kailangan mo ba akong tawagan ng ambulansya para sa'yo? Mr. Lin. Noong araw sa Yeshi Group, nang nagkalaban tayo. Ang galaw mo. Talagang tumatak sa puso ko. Ikaw ang naging una. Na talagang nagpaamo sa akin. Ah, ganoon pala. Teka lang. Parang mali ang takbo ng kwento. Kung tama, ang proseso, dapat muna magsalita ng matindi, tapos mag-away. Bakit agad mo ginagamit ang pamamaraang landi? Yung ibang ordinaryong lalaki, hindi nila talaga pinapansin ang katulad ko. Pero, iba ka. Noong araw sa Yeshi Group, ilang galaw mo lang. Napukaw mo na kaagad ang puso ko. Sinasabihan kita, may hangganan ako. Ye Ching Cheng, yung inosenteng dalagang iyon. Alam niya kung paano mapaligaya, ang totoong malakas. Hayaan mong ituro ko sa'yo, kung ano ang tunay, na pag-among. CJ. Kung ganun, Miss Kendao, sabihin mo nga. Ano ba talaga ang totoong pananakop? Ang mga babae ng Heilong Hui, pinakamagaling pagdating sa pag-aalaga ng lalaki. Kung papayag ka, Ginoong Lin, ako mismo, pwede kitang bigyan ng demo. Ako kasi, gusto ko, klaro ang usapan. Kung may gusto kang sabihin, diretsuhin mo na. Kung hindi, ayoko na, na bandang huli, ako pa ang masisisi, at masasabing hindi marunong tumupad. Ginoong Lin, yung binigay naming si Zhao Tianlong sa'yo kanina. Yun na ang pinakamalaking pagpapakita, ng hanggaring makipag-cooperate sa'yo. Kooperasyon. Lahat ng babae ng Heilong Hui, gagawin ang lahat para sa life water, kung papayag ka. Ginoong Lin. Pantay ang hatian natin sa tubo. Siyempre, pwede mong ipahayag ang kondisyon mo. Kasama ako, pwede rin akong maging parte ng iyo. Aminado ako. Magandang maganda, talaga ang mukha mo. Nakakatukso rin ang alok mo. Kaya lang, Tatanggihan ko pa rin. bakit? Dahil, hindi ako nakikipag-usap sa hayop. Ginoong Lin. Siguraduhin mong pinag-iisipan mo ng mabuti. Ang Black Dragon Society ay napakaraming kasalanan. Sa amin dito sa Daxia, may isang kasabihan kami. Kung magkaiba tayo ng landas, hindi tayo pwedeng magsama sa plano. Lalo na ngayon. Tingnan mo nga yung katawan mo. Walang umbok sa harap o likod. Parang tabla lang, walang dating. Ang payat-payat mo, parang Doge. Kahit libre ka pa, ayoko. Para kang naghahanap ng kamatayan. Kung sino ang mamamatay o mabubuhay, hindi pa sigurado yan. Bitawan mo ako. Ako pinakainis ko yung nagpapabaya ng masamang tao. Ngayong ang Black Dragon Society, nagpapasikat sa harap ko, humanda silang mamatay. Patayin mo na ako. Si Ye Ching Cheng at Su Xingmeng, lahat kailangan mamatay. Ano nang ibig mong sabihin sa sinabi mo kanina? Anong nangyari sa kanila? Ginoong Lin. Dahil naglakas loob akong tawagin ka. Siyempre may dalawang plano na ako. Kung gusto mong makipagtulungan sa amin, siyempre mas maganda. Kung hindi mo gusto,
Si Ye Qingcheng at si Su Xingmeng. Mawawala na sila. Alam ko, napakahalaga nila. Para sa'yo. Lin Feng, bilisan mo at iligtas kami. Hoy, Yi Qingcheng, nasaan kayo? Hoy, Ginoong Lin. Ngayon mo lang ba nalaman kung gaano kalakas ang Heilong Hui namin? ano nang kailangan mong gawin para pakawalan niyo sila? Una, ang fiancé mong si Ye Qingcheng. Kailangang kusang ibigay ang formula ng tubig ng buhay at ang patent ng teknolohiya. Pangalawa, ikaw. Kailangan mong sumunod sa akin. Nananaginip ka ba? Ginoong Lin, siguraduhin mong pag-isipan mong mabuti. Pag tinawagan ko sila ngayon, wala nang pag-asa makaligtas. Si Ye Qingcheng at Su Xingmeng. Sandali lang. Ginoong Lin, napag-isipan mo na ito. Kung mag-uusap tayo tungkol sa pakikipagtulungan, kailangan ko munang makumpirma kung ligtas sila, tama ba? Walang problema, sumama ka sa akin. Lin Feng, bilisan mo at iligtas mo ako. Kayong mga halimaw na walang hiya, kung hindi dahil 2 araw dati, nasaktan ako sa extreme sports, hindi pa ako nakaka-recover. Paano nyo ako magugulat ng ganyan? Sinamantala nyo habang ako ay natutulog sa tanghali, tinambangan nyo ako. Ang dami nyo, inaapi nyo ang mas kaunti. Anong klaseng galing yan? Kung tunay na magaling, one-on-one na lang. Mga gago, mga mabaho, mga walang kwentang tao. Mga halimaw na walang hiya. Mga saksakin sana ng 1,000 beses, wag na kayong tumingin. Bilisan nyo. Sagipin nyo kami. Ginoong Lin, nakita mo na ang mga tao nila. Ngayon, pwede ka nang magpasya. Lin Feng, ang tubig ng buhay. Huwag na huwag mapunta sa kamay ng Heilong Hui. Kahit mamatay ako, huwag mong tanggapin ang gusto nila. Kung wala akong pipiliin, Pareho silang mamamatay. Pareho silang mamamatay. ganun ba? Bitawan mo ako. Sa buong buhay ko, pinakakinainisan ko ay yung tinatakot ako ng iba. Walang hiya ka. Bitawan mo si Chen daw. Oh, sabi mo lang bitawan, bibitawan ko na lang. Eh hindi ba parang, nakakahiya naman ako nun? Tama na. Pareho naman tayong may hawak na bihag ngayon. Ganito na lang kaya. Bibilang ako ng 1, 2, 3. Sabay-sabay tayong bibitaw. Nasa dulo na rin naman tayo. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Yung kontrabida, bilisan mo na lang ang exit sa eksena mo. Nagugutom na ako. Gusto ko na ring umuwi kumain. Hindi pwede. 1 lang bihag mo, 2 sa akin. Nuji ako dyan. Na naman, may punto ka rin. 2 babae. Pumili ka ng 1 para sa palitan. Bibilang ako ng 1, 2, 3. Sabay-sabay tayong bibitaw. Ang ibig mong sabihin, pipiliin ko isa sa kanilang 2. Pinili ko siya. Hindi pwede si Lin Feng. Kailangang mabuhay si Bayaoji. Lin Feng. Simulat sa pool, pinili mo na si Meng Meng. Dapat mong tiyakin na, mabubuhay siya. Kung may mangyaring, masama kay Meng Meng, kahit multo na ako, hindi kita patatahimikin. Bayaoji. Ginoong Lin. Dahil napili mo na. Pabibilangin mo. Na tao ko, 1, 2, 3. Sabay natin siyang palalayain. Kung ganito, wala ka ng baraha. Kung hindi mo tatanggapin ang alok naming pagtutulungan, siya, tiyak na mamamatay. Lin Feng, kung may mangyaring, masama kay Bayaoji. Kahit mailigtas mo man ako, hindi kita mapapatawad. Meng Meng, huwag kang matigas ang ulo. Pinili ko ang landas na to. Dapat mabuhay ka ng maayos para sa akin. Bayaoji, pasensya ka na, Meng Meng walang silbi, hindi kita kayang protektahan ngayon. Kapag pumunta ka na sa kabilang buhay, lagi kang aalalahanin ni Meng Meng. Tuwing Qingming o sa anibersaryo ng iyong pagpanaw, magsisindi ako ng papel na pera para sa'yo, Bayaoji. Sige na. Nasabi na lahat ng huling habilin. Pwede na sigurong. Pabibilangin tao ko. 1, 2, 3,
Ilagay ang armas. Kung hindi, walang awat na papatayin. Lin Swai. Ang mga miyembro ng Black Dragon sa paligid ay tuluyan ng nalinis. Nasa kontrol na ang lugar. Pakibigyan po ng susunod na utos. Dalhin niyong lahat ang mga walang kwenta na yan at mahigpit na imbestigahan. Siguraduhin niyong matanggal lahat ng pinagtatagong tauhan ng Black Dragon. Sa Daxia, isa-isa ninyong hanapin. Opo. Ang liit mo lang. Nakikipaglabang ka pa sa akin. Ngayon alam mo na kung gaano ako kalakas, di ba? Lin Feng, okay ka lang ba? Akala ko, hindi na kita makikita ulit. Ayos lang, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Ganoon nga ang nangyari. Buti na lang napaabiso agad si Lin Swai. Kaya nadala ko ang mga tao, at dumating kami sa tamang oras. Ah, ganoon pala. Matagal mo na palang plano to. Meng, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, ate pinsan. Siya ang merong problema. Grabe naman. Bakit mo ako sinampal? May mukha ka pang itanong yan? Kung may nangyaring masama kay ate pinsan ngayon, hindi kita titigilan sa bugbog. Uy, Ige. Niloko mo ako. Ay. Sa dami ng pinagdaanan natin nitong mga nakaraang araw. Sa wakas natapos na rin ang lahat. Sigurado ka ba na talagang lahat ng bagay ay natapos na? Sigurado, walang duda. Ang Heilong Hui, ginawa nila ng todo yung ingay nila ngayon. Napansin na talaga sila ng mga bigating nasa itaas. Ngayon, sa buong bansa, nagsimula na yung malawakang, malaking paglilinis. Lahat ng may kaugnayan sa Heilong Hui o gustong maging alila nila, wala nang ligtas, lahat mahuhuli at mawawala. Hindi lang ito ang katapusan ng lahat. Pagkatapos ng gulong ito, nag-usap kami ng tatay ko. At may napagdesisyonan kami. Itlan, anong desisyon? Plano naming ibigay ng libre sa gobyerno. Lahat ng formula at patent ng Shengming Zaishui. Grabe, seryoso ka ba dyan? Yan ang bilyon-bilyong halaga. Biro mo, bigay mo lang ng ganon. Kahit gaano pa kamahalaga yan, kailangan may kakayahan at buhay na ipagtanggol yan, di ba? Lalo na kung ibibigay sa gobyerno, mas malaki ang magagawa nito. Kumpara sa kung nasa kamay lang ng angkanye. Ang taas talaga ng prinsipyo mo. Ang lupet, astig ka talaga. O, tapos na ang tungkol sa akin. Ngayon naman, pag-usapan na natin yung isa pang importanteng bagay. O sige, simulan na natin kayong dalawa. Kailan ba talaga nagsimula yun? Ate pinsan, sige na, hindi naman ako bulag. Simula nung kayong dalawa, palihim na nagkikilit yan. Nagkakatinginan pa kayo. Tapos parang ang dami niyong gustong sabihin pero hindi masabi. Pakiramdam ko may bumabagabag na talaga. Kami kasi. Kung aaminin, magaan ang parusa. Kung magtatago, mas mahigpit ang parusa. Sige, sabihin mo. Ganun lang talaga ang nangyari. Tutu. Ate pinsan, nangangako ako. Noong nangyari yon, hindi ko talaga alam na siya pala yung itinadhana sa'yo nung bata pa kayo. Kung alam ko lang, kahit umalon pa ako sa sasakyan, hindi ko talaga siya, pababayaang hawakan man lang ako. Ay, para mo namang sinasabi na gustong gusto ko pang hawakan ka. Ikaw nga itong nagmamadali at pinilit mo pa ako. Ikaw talaga ang pumilit. Ah, ganun pala. Napilitan lang pala. Ano naman yung itsura mo? Anong gagawin mo? Huwag kang lumapit. Meng. Lin Feng, kahit ano pa ang sabihin, ang nakatali sa isang kasunduang pang pag-aasawa noong bata pa kayo, ako dapat ang taong iyon. Ano ng ekspresyon mo yan? Hindi mo ba ako gusto? Dati yon. Hindi ba't ikaw mismo ang nagsabi noon? Kapag ang babae ay nagsabing ayaw. Ibig sabihin gusto niya. Pero, naging popcorn na, ang sinaing natin. 8, dapat patas at makatarungan ka dito. CJ, Lin Feng, kumakain mula sa plato, nakatingin naman sa kawali, di ba? Ikaw mismo ang nagsabi noon dati. Si Meng, Lunes, Miyerkules, Biyernes. Ako naman, Martes, Huwebes, Sabado.
Linggo, magpahinga ka. Biro lang yon. Oh, Biro lang pala. Wala akong pakialam. Wala rin akong pakialam. dahan-dahan. Ang braso ko, ang likod ko. Ano ba to? Pahirapang pagkalansag ng buto. Tulong.